Mga kababayan, pag-usapan natin itong Bicol Light. No? Nagpalabas po ng statement ang Kasureco 3 tungkol po sa mga pahayag ng kongresista ng Rinconada na si Migs Villafuerte. Una mga kababayan, bakit dapat huwag nating payagan ang Bicol Light and Power Corporation? Una, mahusay po ang pagmamanihar ng mga co-op sa Camarines Sur. Bakit gustong isa pribado? Tandaan natin mga kababayan, privatization equals profit. Kung kaya, huwag na huwag magpaloko. Ang kuryente ay dapat na affordable, sustainable. Kung kaya dapat hindi yan isinasa pribado. Minsan po, may ibang kooperatiba ay nagkakaroon ng mismanagement, may problema, pero hindi yan kasalanan ng member consumers. Dahil kahit pambili po ng bigas o ulam, ibabayad pa yan sa kuryente, huwag lang maputulan. At kailanman, mahirap isipin na nalulugi ang kooperatiba dahil sila lang naman ang nabibilhan ng kuryente at wala itong kalaban. Mga kababayan, ang kooperatiba ay may organisasyon na nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Kapag may bagyong dumaan at nasalanta ang kapwa kooperatiba, may task force kapatid na umaayuda. Kapag pribado ang distributor ng mga kuryente, hindi priority na tulungan ito dahil ito ay pribado, puwera na lang kung may abiso. May motibo tulad ng ganid sa tubo o profiting from privatization ng mga kooperatiba kung bakit naglalaway ang mga promotor ng Bicol Light. Sino ba ang nasa likod nitong Bicol Light na ito? Mag-ingat mga kababayan, mag-ingat na una ang mga taga-Rinconada ang dadalhan ng dilubyo. Malapit na, harani na, pagdaipuyan nindo nilabanan, pierde ka mo. Dati, noong 2013, ang Kasureco 3 ay ailing cooperative. Ibig sabihin, problemado ang kooperatiba, pero nakabawi po ito. Kayo dyan sa Rinconada, ang gusto nyong unahin, ang gustong unahin ng mga politiko, i-privatize imbis na gawa ng paraan para matulungan ang kooperatibang pagmamayari ng member consumers at pag-aari din mismo ng gobyerno. Ang House Bill 1084 o House Bill 4437 seek grant legislative franchise which will allow to establish, operate, and maintain a power distribution system in Iriga City and the towns of Baaw, Balatan, Bato, Buhi-Bula, and Nabua in the same area of Kasureco 3. It was filed by Camarines Sur Representative then Luis Raymond L. Villafuerte, Miguel Luis R. Villafuerte, and Tsuyoshi Anthony G. Horibata, and Bicol Saro Party List Nicolas Enciso D8 noong panahon. Yan po ang mga promotor. Ngayon mga kababayan, ano ang kwento ng Aleco APEC at ang Bicol Experience na hindi dapat natin kalimutan? May isang mahalagang president na po ang Bicol na hindi dapat isantabi sa debate tungkol sa Kasureco 3. Ang karanasan po ng Albay Electric Cooperativo Aleco sa Albay Power and Energy Corporation o APEC, isang pribadong concessionaire na pag-aari na may kaugnayan sa San Miguel Corporation. Noong 2013, pumasok po ang Aleco sa isang 25 taon, 25-year concession agreement sa San Miguel Energy Corporation at sa subsidiary nitong APEC. Ang ipinangakong modelo ay isang pribadong partnership na tutulong sa isang financially troubled electric cooperative. Ang sabi, ang 4 na bilyong utang ng Aleco, babayaran. Pero makalipas ang 11 taon, 11 bilyon naman ang iniwang utang. Hindi nabayaran. Mas nilubog sa utang ang ating mga kababayan dyan sa Albay. Ngunit wala pang isang dekada po ang lumipas, noong 2022, nagpasya ang mga member consumers ng Aleco na wakasan ang concession agreement. 8 taon pa lamang ang lumipas mula nang magsimula po ito. Ano ang mahalagang aral? Kung ang argumento ngayon ay palpak ang cooperative, kaya dapat private distribution utility na ang pumasok. No. Yan yung sinasabi nila eh. Yan yung argumento nitong mga promotor ng Bicol Light. Napatunayan ba sa karanasan ng Kabikolan na ang pribadong konsesyonер ay automatikong nagbibigay ng mas mahusay at sustainable na serbisyo? Hindi. Walang patunay. Ibig sabihin nito na dapat ipagtanggol ang lahat ng pagkukulang ng Kasureco 3. Hindi dapat. Pero
kung may utang, inefficiency, mismanagement, mataas na systems loss, o mahinang serbisyo, dapat itong ilantad, papanagutin ang mga responsible. Ngunit ang kabiguan o kahinaan ng isang kooperatiba ay hindi automatikong patunay na mas mabuti ang privatization. Sa katunayan mga kababayan, ang mismong pagtatapos ng ALECO-APIC Concession Agreement matapos ang 8 taon ay nagpapakita na ang pribadong pagpasok ay hindi garantiya ng pangmatagalang solusyon. Inuulit pa ito at gagawin pa ito dyan sa Rinconada sa Casoreco 3. Noong 2022, sinabi ng APEC na kailangang munang mag-settle ng financial obligations na iniuugnay nito sa San Miguel bago tuluyang makaalis ang concessionaires. May isa pang mahalagang punto mga kababayan. Ang pribadong operator ay hindi nangangahulugang nawawala ang problema sa regulation, accountability at investment. May mga regulatory proceedings din ang ERC na kinasasangkutan ng APEC at ALECO kaugnay ng reportorial requirements at distribution systems laws rules. Kaya, ang tanong sa Casoreco 3, cooperative ba o private company? Aling modelo ang may pinakamalinaw na mga mekanismo upang ma-check ang maaasahan, abot kaya at accountable na serbisyo sa kuryente ng mga consumers? Dito po pumapasok ang mas malaking problema sa panukalang pagpapalit ng distribution utility. Kung mayroong isang korporasyon na naghahangad ng prangkisa habang may mga politikong aktibong kumikestyon sa renewal ng franchise ng Casoreco 3, dapat maging bukas sa publiko ang lahat ng political at corporate connections. Hindi sapat na sabihin palpak ang Casoreco 3. Hindi rin sapat na sabihin ang Casoreco 3 na nagbabalak propaganda lamang ang mga batikos. Kaya, ilatag ang records, ipakita po. Dahil ito pong Bicolite and Power Corporation ay naglalaway na makuha nila ang mga prangkisa ng distribution company. Hindi lang dyan sa Rinconada. Yan ang uunahin nila. Maging ang iba't ibang mga AAA, Casoreco 1, 2, at 4. Mga kababayan, dahil sa karanasan natin sa ALECO at APEC, ay nagbibigay sa mga taga-Rinconada ng isang mahalagang dahilan para maging mapagbantay at mapanuri. Huwag palitan ang isang problemadong sistema ng isang bagong sistema na hindi pa napapatunayang mas mabuti. Ang solusyon sa palpak na public service ay dapat accountability, reform, modernization, at democratic control ng consumers. Alam niyo ba mga kababayan, hindi po automatikong ang privatisasyon ang makakaalis sa problema dyan sa problema ng Casoreco 3. Mga kababayan, kung titingnan natin, lagit-lagi, ang tunay pong pangunahing layunin dapat ay serbisyo publiko. Dapat ikatakot sa pinakamahirap na tanong na dapat sagutin ng mga ito. Dahil ang industriya po ng kuryente, ang consumers, ay hindi basta consumer lamang, hindi basta customer lamang. Siya ang nagbabayad, siya ang direktang apektado, at siya ang dapat unang pinoprotektahan. Kaya, wag papayag na ma-privatize itong Casoreco 3 dahil politiko ang nasa likod nitong Bicolite and Power Corporation na ito. Tandaan natin, hindi privatization ang sagot sa problema ng ailing o kaya may problemang mga kooperatiba.